Hello po, welcome po sa aking channel. Maligayang panonood po. Kung napapansin nyo po itong ilalim ng aking manukan, ayan, bagong tanggalan po yan ng ipot. So ganyan po ang itsura niyan. Pagka wala pong ipot, ayan po ang itsura niya. So pag naglaglag po yung ipot dyan, automatic po nadadapuan po siya ng langaw. Ayan po ang itsura ng ipot pag naghulog sa ilalim ng manukan. Ayan, kitang kita po agad. So para hindi po nila kaagad madapuan yung ipot or wala silang madapuan, ang naisip ko pong paraan ay maglagay nga po nito. Ayan po yung pinakang balat ng palay. Sa ganito pong manukan, dapat po ay i-maintain po natin na malinis saka wala pong amoy, kasi unang-una po pagka madumi, marami pong sakit na pwedeng makuha ng ating mga alagang manok. Unang-una po yung malaria, kasi yung madumi na ganitong kulungan ng mga manok minsan pinamumugaran ng mga lamok, kaya yun po yung palong po ng manok, yun po yung kinakagat ng lamok kasi wala pong balahibo yun. So doon po nagkakaroon ng sugat yung mga palong, tapos nagkakaroon po sila ng malaria. So para po makaiwas sa ganong sakit ay ganito po dapat i-maintain ng malinis. At yung amoy naman, hindi po maganda yung maamoy na kulungan ng manok, kasi unang-una siyempre labas-pasok din po yung tao na nagkukulik ng itlog ng mga manok. So mahirap po pagka hindi makahinga ng maayos dahil po sa amoy ng ipot ng manok. At pangalawa po, yung manok kahit po sariling ipot nila ay minsan nagkakaroon po ng sakit na hindi mo po malaman kung ano po yung pinagmula ng kanilang mga sakit. Dahil po siguro napupoison sila ng amoy. Kaya dapat i-maintain natin na walang amoy yung ganitong kulungan. Lalong-lalo na po pagka may mga katabi ka pong bahay. Dito po sa amin, halos wala po kaming gaanong katabi ritong bahay kasi medyo malayo po ito sa kalsada. Pero mas maganda pa rin po na malinis yung ganitong kulungan ng manok, kasi nakakaiwas po sa pagkakaroon ng mga sakit yung mga alagang manok. Kasi pagka nagkaroon po ng sakit, dadagdag po yung expenses, kasi kailangan mo po siyang gamutin, tapos hihinto po sa pangingitlog. Dati po dito sa amin wala pa pong langaw, pero ngayon po may mga paisa-isa na pong langaw. So ito po yung kinokontrol ko para hindi na po siya dumami, kasi once po na dumami, siyempre kami rin po ang magkakaproblema kasi kami lang din po ang nandito. So ito po yung mga paraan na naisip ko para kontrolin yung langaw. Pero sabi po nila, mayroon daw pong langaw sa ngayon kasi buwan po ng August, taglangaw daw po talaga sa mga ganitong buwan. Kung napapansin nyo naman po, wala po kayong nakikitang langaw, pero mayroon na pong paisa-isa yan, pero ayaw ko po silang dumami, kaya ito po yung ginagawa ko. Kasi po ang langaw, pagka basa po yung ipot ng manok, yun po yung iniitlogan po nila. Kaya mas mabilis po silang dumami pagka may mga nadadapuan na mga ipot, lalong-lalo na po yung basa. Kaya ito po yung naisip kong paraan na ilagay dito sa ilalim. Ito po ay hindi ko po sinasabi na very effective na po ito, kasi ano pa lang po ito, observation pa lang po itong kasi pa lang po ako naglalagay nito, nasa 3 linggo pa lang. So sa ngayon po natutuklasan ko siya na medyo okay siya, kasi pag naglaglag po yung ipot na basa, sumisiim po siya sa ipa ng palay. Parang yung yung parang tubig or yung pagkabasa ng ipot, nag-absorb po siya doon sa ipa ng palay. Ang naiiwan po sa ibabaw ay tuyo na ipot. So hindi po gusto ng langaw yung tuyong ipot, or kahit po dumapo sila doon,
hindi po sila nangingitlog doon kasi ang pinag-iitlogan po talaga ng langaw yung mga basang party. So ito po yung nakikita ko na parang hindi po makakapangitlog dito yung langaw. Kung halimbawa po ito po ay maganda or hindi din po ito maganda, abangan nyo na lang po yung susunod kong video at i-upload ko po kung ano po yung maging resulta po talaga nitong ganitong ginagawa ko. Mayroon pong effective na maiiwasan mo talaga na makadapo yung langaw sa ipot. Ang ginagawa po niyan, yung ilalim po nung manukan, sinisiminto po yung medyo pababa siya. Pagka may mga ipot na o kaya 2 times a week, ini-spray po siya ng tubig. Pagka spray po ng tubig, yung ipot kasama na pong umaagos papunta po sa Puso Negro. Kaya lang po, yun nga lang, sayang po nung ipot. Dito po kasi sa amin, kailangan po yung ipot kasi marami po kami ritong pananim. Unang-una po yung kalamansi namin. Nasa 750 po yung tinanim namin. Tapos mayroon pa po kaming mga iba't ibang prutas saka mga gulayin, ilalagay po din namin yun. Siya nga po pala, namumunga na rin po pala yung aming kalamansi. Sa mga gusto pong mag-order sa amin, pre-delivery po ito. Pero pagka malapit lang po dito sa may sa amin, ang price po namin ngayon ay 70 per kilo. Pero ito po ay nababa at nataas, depende po sa market. Pero mas mababa po yung price ko kumpara po sa palengke. So ayan, balik po tayo dito sa manukan. Kaya lang po tayo napunta sa kalamansi kasi po yung dahil nga po sa ipot na nilalagay naming pataba sa kalamansi. Kaya ito po yung ginagawa ko para makuha ko po yung ipot at hindi po dumami yung langaw. Sa paglalagay po pala ng ganitong ipa, dapat po medyo makapal siya kasi pagka manipis, kaunti lang pong absorb, basa na rin po siya kaagad. At mas maganda po yung makapal kasi pag tumama po yung ipot sa ipa ng palay, lalo po pagka ganitong medyo tagilid siya, nagulong po yung ipot, nababalot na po siya ng ipa ng palay. Na-absorb po yung pagkabasa ng ipot doon sa ipa, kaya hindi po siya namamasa. So yung ibabaw po talaga niya ay natutuyo, kaya hindi po dadami talaga yung langaw. So hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung may gusto ka pong itanong, pwede mo pong i-comment or i-message sa akin. Maraming salamat pong muli. More power po. God bless.